Binuwal ng malakas na hanging dala ng Bagyong Tino ang ilang puno sa ilang bayan sa Northern Iloilo. Sa Barangay de Vera sa bayan ng Sara, pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente matapos tamaan ng nabuwal na puno ang linya ng kuryente. Pansamantala ring hindi nadaanan ang kalsadang ito sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Ahoy matapos mabuwal ang isang puno. Natanggal naman ang bubong ng isang pasilidad sa seawall sa San Dionisio. Madaling araw pa lang, naranasan ang pag-ulan sa Roxas City. Binahari ng ilang kalsada. We're not worried because nag-conduct tayo ng preemptive evacuation. Apektado rin ng bagyo ang probinsya ng Capiz. 4 na kalsada ang pansamantalang hindi nadaanan matapos bahain. May 2 ring naapektuhan ng soil erosion at nabuwal na puno. Mahigit 56,000 na individual ang nasa evacuation center sa probinsya ng Capiz dahil sa bagyo. Samantala dahil sa masamang panahon, pansamantalang kinansilang biyahe ng Roro vessel sa Dumangas Port. Nasa 100 truck ang stranded sa bahagi ng highway na papasok sa Pantalan. May isang sasakyang pandagat naman na malapit sa port ang pinasok ng tubig dagat. Nagtulungan naman ang mga responder sa pagkarga ng stretcher kung saan may isang lalaking duguan. Dinala siya sa ospital ngunit idiniklara siya ang dead on arrival. Ang lalaki, isang motorcycle rider na ayon sa residente, ay nadaganan ng puno sa barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz alas 10 ng umaga kahapon. Tumigil daw ang lalaking motorcycle rider ng maflatan ng gulong at magpakarga ng hangin. Bigla raw may narinig mula sa kalapit na puno at nakita na patumba ito dahil sa lakas ng hangin. Sinikap ng rider na isalbang motorsiklo, ngunit nadaganan ito ng puno. Sa investigasyon ng pulisya, nasa legal na edad ng biktima, residente ng Bacolod City at pansamantalang nakatira sa Pontevedra. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pinagtatrabahuhan ng biktima at sa mga kaanak nito. Paalala ng pulisya sa mga residente na sa oras ng kalamidad,